Lord, come, take up your holy throne. Lord, take up your holy throne deep within my heart. Take the place that is yours alone, deep within my heart. And of the increase of your government there shall be no end. There shall be no end.
Lord, take up your holy throne. Yan po ang ating declaration ng ating Panginoon ay Kanya pong i-exercise ang Kanyang kapangyarihan para sa pamamahala niya sa buong sangkatauhan. At siya ay nakaluklok sa kanang trono ng Ama, isang makapangyarihang tagapagligtas. Yan po ang ating declaration. Shabbat Shalom! Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngayon ay October 3, 2020 and it's Saturday here in Hong Kong. At dito ko po ginagawa ang ating broadcast welcome sa ating daily devotionals. At alam ko po na maraming pagpapala ang naghihintay sa atin muli sa araw na ito dahil kahapon po ay nag-start ang huling holiday or festival sa tinatawag nating autumn holiday or festival sa Bible. Nagsimula po sa Rosh Hashanah, sumunod ang Yom Kippur, at simula po kahapon hanggang October 8 ang 1 week na piyesta o festival ng Tabernacle or Feast of Sukkot, Feast of Great Harvest, and Feast of In-Gathering. Kahapon nga po ay busy kaya na-miss natin ang Hope Hour kahapon sapagkat we had 3 services kahapon. Nag-start kami ng alas 8 ng umaga, alas 11 ng umaga, second service, at alas 2 po ng hapon. Kaya na-miss natin ang Hope Hour kahapon at ngayon ay bumabalik tayo sa ating daily devotional. Sabado po ngayon at tuloy-tuloy po ang ating pagtanggap sa mayamang biyaya ng Diyos. Salamat po sa walang tigil, walang humpay na pagsusubaybay sa ating mga online activities. Kung kayo po ay pinagpapala sa mga activities na katulad nito, hinihiling ko po na maging multiplier po tayo sa pamagitan ng pag-share ng ating broadcast na ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, kaklase, kaopisina, katrabaho, maging ang inyong mga mahal sa buhay. At nang sila ay mapagpala din katulad ng mga pagpapalang tinatanggap po nating lahat. Purihin ang buhay na Diyos. Bago po ako magsimula na i-present ang pag-aaralan natin ngayon, hinihiling ko po na samahan niyo uli ako sa panalangin at dumulog tayo sa Diyos na siyang magbigay ng pagpapala sa ating mga pag-uusapan. Let us pray. O Lord God in heaven, alam namin na ito pong aming celebration ng Feast of Tabernacle simula pa kahapon at magkukulminate sa October 8. At ngayon dahil October 3, nasa loob kami ng selebrasyon. Dalangin namin ang lahat ng promises mo, ang panalangin ni King Solomon nung i-offer niya ang temple sa panahon ng Feast of Tabernacles, na alam namin kinonfirm mo ng kanyang panalangin, ay sagutin mo din ang panalangin ng mga foreigners, mga hindi kasama sa pamilya ni Jacob ang Israel. At alam namin na kahit kami mga Gentile believers ay meron din kaming portion, meron kaming share sa inheritance, sa blessings na prinamis mo. At ngayon nga po, patuloy kaming tumatanggap ng mga biyaya, mga pangako mo, Panginoon. Maasa kami na maranasan namin ang mayamang mong biyaya. Pagpalain mo kaming lahat, pagalingin mo ang sino mga may sakit karamdaman. Makaranas po ng mga miracle, signs and wonders ang aming mga mahal sa buhay na may mga kapansanan, may mga karamdaman at sakit. Humingi rin kami ng tulong, ng kalakasan sa mga nanghihina
at probisyon sa may mga pangangailangan. Tulungan mo kami, o aming Panginoon, na tanggapin ang aming bahagi sa mga biyaya mo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayon po, ang ating topic ay, ang pamagat ay A Struggle of Purpose. A Struggle of Purpose. At iugnay po natin, mga minamahal, ang topic natin sa ating babasahin. Medyo mahaba ang ating reading ngayon, ang key passage na nasa Judges chapter 13, beginning verse 1 hanggang verse 23. And we will read from the NIV, the New International Version Bible. Ito na po ang verse 1. Sabi po niya, "Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. A certain man from Zorah, named Manoah, from the clan of the Danites, had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, 'You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines.' Then the woman went to her husband and told him, 'A man of God came to me. He looked like an angel of God. Very awesome. I didn't ask him where he came from, and he didn't tell me his name. But he said to me, "You will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazirite of God from the womb until the day of his death." Then Manoah prayed to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I beg you to let the man of God you sent to us come again and teach us how to bring up the boy who is to be born." God heard Manoah, and the angel of God came again to the woman while she was out in the field, but her husband Manoah was not with her. The woman hurried to tell her husband, "He's here, the man who appeared to me the other day." Manoah got up and followed his wife. When he came to the man, he said, "Are you the man who talked to my wife?" "I am," he said. So Manoah asked him, "When your words are fulfilled, what is to be the rule that governs the boy's life and work?" The angel of the Lord answered, "Your wife must do all that I have told her. She must not eat anything that comes from the grapevine, nor drink any wine or other fermented drink, nor eat anything unclean. She must do everything I have commanded her." Manoah said to the angel of the Lord, "We would like you to stay until we prepare a young goat for you." The angel of the Lord replied, "Even though you detain me, I will not eat any of your food. But if you prepare a burnt offering, offer it to the Lord." Manoah did not realize that it was the angel of the Lord. Then Manoah inquired of the angel of the Lord, "What is your name? So that we may honor you when your word comes true." He replied,
Why do you ask my name? It is beyond understanding. When Manoah took a young goat, together with the grain offering, and sacrificed it on a rock to the Lord, and the Lord did an amazing thing while Manoah and his wife watched. Verse 20. As the flame blazed up from the altar toward heaven, the angel of the Lord ascended in the flame. Seeing this, Manoah and his wife fell with their faces to the ground. When the angel of the Lord did not show himself again to Manoah and his wife, Manoah realized that it was the angel of the Lord. We are doomed to die, he said to his wife. We have seen God. And last verse po natin, verse 23. But his wife answered, if the Lord had meant to kill us, he would not have accepted a burnt offering, the grain offering from our hands, now nor shown us all these things, or now told us this. Tapusin na po natin ang buong chapter. Then the woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir while he was in Mahanidan between Sora and Eshtaol. Blessed be the reading of the whole chapter 13 of the book of Judges. Purihin ang ating Panginoon. So, pag-usapan natin, mga minamahal, ano ba itong topic natin? A struggle of purpose. Kaugnay sa kwento ni Samson, kaugnay sa kwento ng kanyang nanay na barren for a while, at ang kanyang tatay na si Manoah na nagmaterialize yung promise ng angel of the Lord na dumating. Na italaga si Samson bilang isang Nazirite na mula sa pagdadalang tao ng nanay ay hindi natitikim ng anumang pagkain o inumin na gawa sa ubas, lalo na mga fermented na inumin, sapagkat itatalaga si Samson bilang isang Nazirite. So ano po ang requirement? Ay isang Nazirite ay hindi i-razor o makakatikim ng paggupit sa buhok. Kasi nandun ang tinatawag na secret ng kanyang magiging strength. Nazirite ay hindi titikim ng anumang inumin na galing nagawa sa ubas, una, at yung hindi siya makakaranas ng razor para gupitin o bawasan ang kanyang buhok. At si Samson po ay isa sa mga judges na in-establish ng Panginoon. Isa siyang deliverer sapagkat ang buong Israel ay inaalipin ng mga Philistines. So kinakailangan nila ng isang deliverer. Alam niyo po ang ating Diyos na every time meron pong mga injustices na nagaganap sa kanyang mga anak, siya ay magre-raise ng isang deliverer. Kasi ayaw niya po ng injustice. At ang itinalaga niya sa panahong ito ay si Samson. Ngunit ang istorya ni Samson, bagamat nag-start ang kanyang mga magulang, ang nanay niya at si Manoah na kanyang tatay, na hindi na sila tumikim ng anumang inumin na gawa sa grapes. Pangalawa, ay hindi sila kakain ng mga unclean na klase ng pagkain. Yung mga itinuring ng Biblia o ng batas na maruruming pagkain. So talagang itinalaga nila ang kanilang mga sarili na sila'y magkaroon ng anak.
at yung anak na kanilang matatanggap mula sa Diyos ay susundan yung pagiging Nazirite na hindi din iinom ng anumang inumin na galing sa grapevine at hindi kakain ng unclean food at walang razor. Hindi siya magugupitan o mapuputulan ng buhok. So yan pong istorya ng ating binasa. So si Samson po, Samson was born at a time when Israel needed a deliverer. Talagang every time meron pong kailangang deliverance ang Israel, God is raising up a deliverer. Para bang nung sila ay nasa Egypt for 430 years in the land of Egypt as slaves of Egypt, nag-raise up siya ng isang deliverer in the person of Moses. Sa panahon naman na ng famine na mapapahamak ang buong Israel kung wala siyang itatalaga sa Egypt na isang deliverer. Ang pangalan ay Joseph the Dreamer. So every time na kailangan ng Israel ng isang deliverance o paglaya mula sa kanilang mga panahon ng kahirapan o pang-alipin ng ibang kingdom, God is always raising up a deliverer. In fact, si Samson po was born for that very purpose. Ipinanganak si Samson sa layunin na siya ay maging deliverer ng Israel sa kamay ng mga Philistines. So, from the beginning, itong mamang ito, itong si Samson, ay pinili ng Diyos bilang isang instrumento. At ang kanyang mga magulang ay binigyan ng malinaw na instruction na i-raise nila si Samson as one separated unto the Lord, bilang isang itinalaga sa Diyos. So ano yung mga hindi niya magagawa? Not a razor was to touch his head all of his life as a sign of his separation unto the Lord. Yun ang pinaka striktong layunin o striktong dapat hindi niya gawin, ang paggupit sa kanyang buhok. So, ipinanganak si Samson sa last part nga po ng ng chapter 13 verse 24 and 25. Ipinanganak si Samson, siya, and as Samson grew and God blessed him. Nakita naman natin sa buhay ni Samson na habang siya'y pinanganak, nagbinata, habang siya'y lumalaki, ay pinagpapala siya ng Diyos. And he began to be moved by the Holy Spirit and did many mighty works of God. Ganun nga po ang promise, di po ba? Na siya na nakakilala sa kanyang Diyos will become strong and he will do great exploits. He who knows his God will be strong and will do great exploits. So sa unang bahagi ng kanyang buhay, talaga namang nalakaran niya yung kanyang calling, nalakaran niya yung hindi talaga siya nagpagupit, hindi talaga siya nakatikim ng anumang inumin na mula sa grape juice o grape vine, sa mga fermented na mga inumin. So marami siyang nagawa at kinatatakutan si Samson sapagkat yung kanyang exploits ay pambihira. Very rare. Actually, walang nakagagawa sa kanyang mga exploits dahil sa simula ay naging masunurin siya sa pamantayan na dapat niyang sundin. When a lion came against him, alam mo isa sa istorya, Samson took it and slew it with a bare hands. Wala pong nakagagawa niyan. Na nung meron pong leon
na lumapit sa kanya at sasakmalin siya, ay pinatay niya yung leon. Sa pamagitan lamang ng kanyang mga kamay, wala po siyang armas, ganun po siya kalakas. Sa isang occasion, Samson outran captured 300 foxes. Tinalian niya with firebrands to their tails sa mga buntot and turned them loose. Pinakawalan to set fire to the fields of the Philistines. Ganun siya kadunong. Naglagay siya ng apoy sa mga buntot ng mga foxes na ito at pinakawalan sa field. So lahat ng pananim ng mga Philistines ay nasunog. Ganun po siya gagaling. Ganun ang kanyang talino habang siya sumusunod sa Panginoon. And you can see that Samson was really God's deliverer. This was God's judge of His people. Sa mga unang bahagi ng kanyang buhay, nagampanan naman talaga niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang deliverer. And this was God's chosen instrument. Kitang-kita ang bakas, ang katotohanan na siya ay isang instrumento ng Diyos. But even in this man, anointed and used by God, separated unto God before his birth, ay nagsimula ang battle of life, ang kanyang challenges sa kanyang calling. Ganyan po ang sitwasyon. Kahit gaano katindi ang calling natin, kahit gaano ka-anointed ang buhay natin, laging may dumarating na battle o na laban sa spiritual calling natin. Hindi po tayo bibigyan ng calling, ng commissioning na mapapractice natin na walang opposition. Lagi pong meron. Kasi i-challenge ng kaaway ang calling natin, ang commissioning natin, at susubukin niya kahit papano, kahit alam ng kaaway na talunan siya, ay mag-a-attempt siya, magta-try siyang baka sakali, nagbabaka sakali siya. At dito kay Samson, even in this man, anointed and used of God, separated unto God before his birth, pero after that, a battle rage. Nagkaroon ng battle of life, nagkaroon ng testing sa kanyang calling. Kaya kung ano man ang calling mo sa Panginoon, hindi ibig sabihin kahit nilalakaran mo na yung calling mo, ay smooth sailing lahat. Hindi po. Darating ang time, i-challenge ang ating mga calling. I-challenge ang ating spirituality. At siyempre, sa panahon ng spiritual battle, doon mo masusubok kung stable ka na talaga or hindi ka pa stable sa iyong spirituality. Sa panahon ng pagsubok sa ating mga calling, diyan natin mararamdaman, makikita kung tayo ay nag-mature or still immature pa rin tayo. So Satan began to speak to Samson through his physical passions. So alam niyo kung anong area sa buhay ni Samson ang pinuntirya ng kaaway. Nagsimula si Satan na kausapin si Samson sa pamagitan ng kanyang pisikal na pagnanasa. So Samson's eyes fell on a beautiful woman of the Philistines. Ang kanyang paningin ay nabaling sa isang magandang babae na isang Philistine. Alam niyo pag sinabing Philistine, sila ay heathen people, meaning hindi kasama sa promise. And God had warned His people to avoid.
Sa una pa man, ibinigay na ang warning ng Diyos na have nothing to do with these people, ito mga Philistines. Pero alam niyo na, kung ano yung inutos, nagsimula pa yan sa Garden of Eden. Yung sinabing huwag, saka ginawa. Ito naman sa istorya ni Samson, alam ng kanyang mga ninuno, alam ng kanyang mga kababayan na they have nothing to do with the Philistines. Lalong-lalo na yung cross-marriage, yung gawing asawa ang mga Philistines. Kaya lang, yung physical passions ni Samson ay nabaling sa isang magandang babae na Pilistina. At nakalimutan na ang warning ng Diyos na ang mga Israelites have nothing to do, walang cross marriages, walang intermarriages from the Israelites and the Philistines. Kasi enemy sila Kumbaga, do not sleep with the enemy. And soon, ano po nangyari? Because Samson's eyes fell to a beautiful woman of the Philistines, hidden people God had warned his people to avoid. Soon, Samson began to desire that woman. So, ganun kaya talagang babantayan mo yung eye gate, no? Kasi yung eye gate, pagka na-attract sa isang bagay, dadalhin na sa puso. And soon, Samson began to desire that woman. And Satan teased Samson with his fleshly appetites until we see this spiritual giant. Kasi Samson po, nakagawa na ng mga great exploits. Kaya lang, nag-start na siyang mag-disregard sa kanyang spiritual heritage and going on to the camp of the Philistines to indulge himself in sinful pleasure. Kita niyo ho ang ang proseso ng kanyang pagkakamali. Yung eye gate, nakita niya ang magandang babaeng Filistina. Nagsimula na siyang makaramdam ng pagnanasa. At ang sumunod, siya na mismo yung pinagbigyan na niya ang kanyang fleshly appetites until makita natin na itong spiritual giant in the person of Samson disregarded his spiritual heritage and going to the camp. Siya na po ang pumunta kung nasaan ang babae nandun sa amongst the Philistines. Pumunta na siya camp ng mga Philistines to indulge himself in sinful pleasures. Ano po ang moral ng kwento? God has set a standard for us to follow. Sa buhay ni Samson, God had set a standard for Samson to follow. Ganon din sa ating lahat. Nag-set si Lord ng standard na dapat nating sundin, pero hindi nagagawa sapagkat mas pinapairal ang fleshly desires, ang lust of the eyes and lust of the flesh, and the pride of life. Kumbaga, nasa akin na lahat Kumbaga, ako na yung pinakamalakas na tao, ako na yung isa sa mga judges ng Israel. Takot ang lahat ng tao sa akin sapagkat malakas ako. Pinagkatiwalaan na niya nagkaroon na siya ng pride of life. Kaya gumana ang lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Samantalang merong sinet si Lord na standard na dapat sundin. He wanted Samson to keep himself pure. Yan po, kabilin-bilinan yan mula pa sa pag-conceive ng kanyang nanay at pinabalik pa ang angel of the Lord para tanungin kung ano ba talagang ibig sabihin ng angel sapagkat yung nanay ni Samson hindi niya maipaliwanag ng husto
sa kanyang asawang si Manoah. Si Manoah naman gustong makasigurado kung galing ba sa Diyos yung pangungusap na yon, saan ba galing yung anghel na yon, at na-confirm lahat. At simula't simula ay sinet na ni Lord yung standard na ang isang deliverer ay dapat mapanatili niya ang kanyang sarili na malinis. To keep himself pure, to obey the laws of God, and to remain in the place of blessing. Yan po ang dapat nating maalala lagi. Not only that this is true to Samson, but this is also true to all of us, mga kapatid. To keep ourselves pure, to obey the laws of God, and to remain in the place of blessing. Let us all remain in the place of blessing. There is blessing in obedience. Kaya nakalimutan ni Samson na ang panandaliang kaligayahan ay pwedeng tumapos sa kanyang calling, sa kanyang destiny bilang deliverer ng Israel. So Satan's purpose was to destroy Samson. At yan din ang purpose niya sa mga buhay natin. His purpose in our lives, mga kaibigan, ay para sirain ang destiny, ang heritage natin mula sa Diyos. To destroy Samson, to destroy his life, and to destroy his effectiveness for God. Siyempre, pag sira na ang buhay, sira na ang testimony, hindi na tayo nagiging effective sa ating mga calling, sa ating mga ministry, sapagkat nagsimula ng bumagsak ang moralidad, nagsimula ng bumagsak ang paghawak sa mga standards ng Diyos, kaya yung ating effectiveness for God ay humina na, katulad ni Samson. And in fact, na-reduce si Samson to nothing. He became a zero, no? From a deliverer until a person who needs deliverance. From something to nothing. From Samson to nothing. From something to nothing. From a 100 to a 0. Yan po ang pinaka-agenda ng kaaway sa ating mga buhay. Na maalis yung ating effectiveness. Maalis, mabura yung ating mga destiny, yung ating mga heritage, yung ating purpose of our existence. Gusto niyang burahin sa buhay natin. Kaya don't be deceived, mga minamahal. Don't be deceived. The battles you are facing today are struggles between the purposes God has for you and the purposes the devil has for your life. So meron pong dalawang purposes na gustong i-implement sa buhay natin. Ang battle po ay ang gusto ng Diyos magawa natin yung purposes niya sa buhay natin. Ang gusto ng kaaway ay mawala sa ating buhay ang purposes ng Diyos at ang magawa natin ay yung kanyang sariling layunin sa ating mga buhay. Siyempre hindi tayo makakapayag. Kaya siguraduhin natin na bantayan ang ating mga eye gate, bantayan ang ating mga puso sapagkat above all things, mga kaibigan, our heart is deceitful. Biriin mo na nagkaroon na rin siya ng pride of life sa sobrang lakas niya, sa sobrang authority and power, at yung kanyang fame, kasikatan. Dahil siyempre kilalang kilala siya buong Israel, siya ang deliverer sa kanyang panahon. Pero lahat ng yun ay na-forfeit dahil mas nangibabaw ang purposes ng kaaway sa buhay niya kaysa mapanatili niya ang purposes ng Diyos sa kanyang buhay. So meron pong tinatawag na struggle
a struggle of purpose. Maraming nag-struggle sa layunin nila sa kanilang mga buhay. Nagsimulang lumakad sa purposes ng Diyos, pero along the way, ang nagawa ay ang purposes ng kaaway. Sapagkat magandang simula, spiritual ang simula, pero ang katapusan ay nagtapos sa laman. Siguro mas maganda pang baliktarin na tayo ay nagsimula sa laman. Pero along the way, nagdahan-dahan po yan until tayo ay nagtapos sa Espiritu. Alam niyo ho, ganyan din po ang mga Galatians Kung basahin niyo po ang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia. Nagsimula silang, sabi niya, nagsimula kayo sa laman o nagsimula kayo sa Espiritu. Pero bakit kayo nagtapos sa laman? Di po ba? Na-neglect, na-miss natin, na-forfeit natin ang lahat ng ating mga calling, ang ating heritage, ang ating destiny, ang ating purpose, mainly because umiral ang gawa ng laman. Umiral ang pride of life. Umiral ang di natin nababantayan ang ating eye gate. Hindi natin nababantayan na deceive tayo ng ating mga puso. Hindi natin nababantayan meron tayong pride of life. Na para ano ba yung pride of life? Na kahit anong ginagawa natin, kahit mali na yung nagagawa natin, ang pang-justify natin, gagamitin naman ako ni Lord. Ginagamit naman ako sa ministry kahit na may mga sablay ako. Pride of life po yun. Sapagkat naniniwala tayo pa rin hindi babawiin ni Lord yung calling natin kahit na may mga ginagawa tayong hindi tama. Alam niyo si Samson, if you go along the story, marami na siyang hindi nagawa kasi ni-reveal na niya sa babae ang sekreto ng kanyang lakas. Di po ba? So, talagang proseso po yan. Nagsimula sa hindi niya napapansin until kinakain na siya ng bagong sistema ng laman until totally siya ay napahamak. So, yan po ay isang malaking aral sa ating lahat. It's a lesson to all of us. What brought you there will not keep you there. Isang ang kasabihan. Na narating mo ang isang estado ng buhay dahil may ginawa kang pagsunod sa Diyos. Pero kapag tumigil ka ng gawin ang dahilan kaya mo narating yon, hindi siguradong mananatili ka doon, kundi dahan-dahan ka nang mawawala sa iyong calling. Dahan-dahan ka nang mawawala sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Praise God. So, yan po ay isang warning sa ating lahat. Isang pangungusap ng Diyos sa ating lahat. Bantayan natin ang ating eye gate. Bantayan natin ang madaya nating puso. At yung ating pagmamalaki na para bang ang Diyos ay hindi Diyos kung wala tayo. Ang Diyos po ay Diyos kahit wala tayo. Pero tayo po na mawalan ng Diyos ay kawawa. Kaya panatilihin natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Bago po ako magtapos sa ating devotional ngayon, nais nating mag-declare uli. Dapat po sinasabi nyo ang mga katagang declarations natin na ito. Sinasambit nyo po. Every closing po ng ating devotional. Sabihin po natin ang mga bagay na ito. The battles I am facing today are struggles between the purposes God has for me and the purposes the devil has for my life. God's purposes will be fulfilled. Amen. One more time. The battles I am facing today are struggles between the purposes God has for me and the purposes the devil has for my life. God's purposes will be fulfilled. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos na buhay.
Mga kaibigan, alam ko po na tayo po ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng ating mga pinag-aralan ngayon. At kung kayo po ay napagpala nga, huwag kalilimutan na ang ating pong mga natanggap na pagpapala ay pwedeng maging pagpapala rin sa iba. Be a multiplier, share this broadcast to your FB accounts, friends, classmates, office mates, workmates, relatives, and family para sila ay mapagpala din. So ngayon po ay araw ng Sabado at kita-kita tayo ulit sa mga susunod na mga online services. Again, this is your Bishop Rene Alog po. And Shalom. Prince of Peace, Wonderful One, you are the great creator, you are the wonderful one, dust of the earth you have made us your daughters and sons. You are the hope eternal. We see the works you have done. We lift our hands up to worship the wonderful one. Wonderful